Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ginoo John Mark Barasan. Maaari niyo akong tawagin Teacher Mark. Ako naman si Ginoong Ken John Butaslak. Maaari niyo pong tawagin Teacher John. Magandang araw sa ating lahat. Ako naman si Teacher Jane Palestiniusa. Maaari niyo akong tawagin na Teacher Jane. So, kami ang magiging guro ninyo sa asignatura ito. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang ating klase, nangyayari ko lahat na tumayo para sa ating pasunang panalangin. So, nangyayari ko si Binibining Lalain sa ating panalangin. Amen. So, kumusta nga ba kayo sa inyong mga sarili ninyo? Okay lang ba kayo mga mag-aaral? Kumusta naman ang araw ninyo? Okay lang ba kayo? Okay, so, bago tayo umupo, no? Bago umupo ang lahat, pakipulot ang mga basura na nasa inyong. At pakiayos na rin ang inyong mga upuan bago kayo umupo. Okay, so dapat komportable kayo sa inyong upuan sapagkat ang tatalakay natin ngayon ay talagang ma-intriga kayo. Kaya matuto talaga kayo sa ating paksa na tatalakay. Bago ang lahat, dadako muna tayo sa ating pasiunang gawain. So, Lahat ba kayo ay ready sa ating pasiunang panalangin, ating gawain? magaling. Yes. Buti naman, handa na kayo sa ating gawain. Ako, si Teacher Mark, ang magtatalakay at maghahandle sa ating pasiunang gawain. Kung ganito, meron akong ihandang mga larawan dito sa harapan, no? May mga idea ba kayo kung ano ang mga nasa pisara? Meron ba? Meron? Meron na sa inyo? Uy, si Ginoong Josh, anong daw niya? Sige. Si Ginong Josh. Okay, magaling, no? Ang kanyang napansin dito sa harapan, ito daw ay mga hayop, no? So, talagang na-intriga kayo kung ano nga ba ang mga gawain ating gagawin sa araw na ito. So, simple-simple, makinig lang kayo sa ating panuto. Ang panuto dito ay huhulaan ninyo kung ano ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa bawat bahagi ng hayop na ito. So, handa na ba ang lahat? Handa na ba Okay, kayo? handa na ang lahat. Okay naman, handa na ang lahat. So, kung sino yung gusto mong sumagot, magpataas lamang ng kamay. So, sa unang larawan, base sa inyong pagmamasid sa larawan ito, ano ang hayop na ito? Ano kaya ito? Ayan. Okay, Sino? si Binibining Simene, ano ang hayop na ito? Magaling! Palakpakan natin! So, tama si Binibining
So, dadako na tayo sa pangatlong larawan. So, kung ating mga napapansin ko lang na talagang matatalino kayo mga mag-aaral, no? Talagang namamasdi talaga ang iba at bahagi ng mga ayok nito. So, sa pangatlo, ating susubukan ulaan nito, no? Ano ang Kaya ayok ito. nito? Para siya snow bear. Ha? Snow bear. Here. Hindi na siya snow bear. Sino ba kumakain ng white? White snow bear. White snow bear. So, sino may idea? Sino may kaisipan, no? Okay. Si Binibining Nessie. So, ano ang ayun dito? Magaling! Magaling, no? Ano ang sagot ni Miss Nessie? Isa ito, kuneho. Tingnan natin yung kuneho. Magaling! Hindi nga lang ba ang kulay ng kuneho? Sino makapagbibigay ng iba't ibang kulay ng kuneho? Miss Gina. China. Magaling. Magaling. May iba't ibang kulay ang kuneho. Ito ay merong Merong itim. Merong Itim. kulay kahoy. Brown, no? magaling. Iba't iba kulay ang kuneho. Tanda natin yan. Ngayon, natapos na natin ang tatlong larawan. Nilako na tayo sa last two, no? Lalako na tayo sa pang-apat na larawan. Sino makapaghula o makapagbigay kung ano nga ba ang hayop na ito? Sino makapagbigay? Ang hayop na may mataas na sungay. Ano nga ba ito? Sungay sa baba. So, Ito ba ay nakikita sa gustyerno? Pwede rin, no? Pwede rin. mari. Nakikita ba ito sa dagat? Lumalangoy? Baka
bago tayo pumunta sa ating talakayan talaga ay may papakita kaming video clip sa inyo upang matutunan, maunawaan nyo kung ano talaga ang isang pabula. Ang tama-tama. Malapit na ang tagulan. Abalang-abala ang mga hayop sa pag-iitan ng pagkain. Samantala, nakahiga lamang si Ahas sa kanyang kuweba. Mag-ipon ka na ng pagkain, Ahas. Malapit ang kagabi ng tagulan. Mahirap ang nakakuha ng mga kain kapag lumas ang ulan. Ang paalala ni Noel. Hindi pinansin ni Ahas si Noel. Kaya-kaya tumakuha ng makakain kung gusto mo ang pamalaan ng pagdating ng umakas. Nagyayabang na sabi ng patuloy sa pamamagitan. Lumipas ang maraming araw. Presko ang hangin. Dumating na ang tagulan. Ito ay nagtagal. Nagutom si Ahas. Hindi siya makahanap ng mga kain dahil malakas ang bugos ng ulan. Ang sakit ng tiyan ko. Wala akong pagkain. Hindi kasi ako naging ng pagkain. Dahil ang pagsisisi ni Ahas. Hindi natiis ni Ahas. Pinuntahan niya ang tindahan ng pagkain ni Monero. Halos maubos ni Ahas ang pagkain doon nang biglang bukas ang pinto. Magnanakaw! Bakit ko inubos ang pagkain? Dami mong inumin. Kung ikaw ay nagpapasa ng kaulaman, Sige. Mawawagay ang sarap sa gutom. Sagot ni Ahas. nasa kita sana. Bibigyan naman kita. Mali ang magnakaw. Hoy, Monero. Narinig ito ng ibang kaibigan ni Monero at itinaboy nila si Ahas. Mula noon, nagpakalayo-layo si Ahas sa ibang mga hayop sa labis niyang mga. Okay, tapos na. So sa kwentong iyon, so sa kwentong iyon, may natutunan ba kayo? O ano kaya ang mga nahihinungan nyo sa kwentong iyon? Kaya, sa pagpapatuloy, ating hihimay-himayin o unawain kung ano talaga ang isang pabula. So may mga kamay ba dito kung ano ang makapagbibigay ng isang halimbawa ng pabula? Josh? Ginong Josh. Tama. Ang matsing at ang Pagong. Okay, maraming salamat. So, ano nga ang mga nakita ninyo mga hayop sa kwento ninyong nakita? Video ninyong nakita? Janica? tama. Ano yung haba? Kuneho nga ba yun? Okay. Oo, magaling. Magaling. Sa kuneo at ang ahas. Okay. So, dadako na tayo. Ano ba talaga ang isang pabula? Ang pabula daw ay isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop ang gumaganap ng mga tauhan, katulad ng mga kwentong Leon at Daga, Pagong at Matsing, Lobo at Kambing, at ang Koneho at Leon. Kaya yun ang mga iba't ibang uri o mga kwento ng pabula. May matatanging kaisipang nahahamon mula sa mga pabula sapagkat ito ay nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang nagbabasa o kaya nakikinig, di ba? Ito'y tinatawag din na kathang kwentong nagbibigay aral. Oo. Ano nga ulit ang pabula? Ang pabula ay isang kathang isip na kung saan ang gumaganap na mga tauhan dito ay ang mga, gaya na nga sa Pisara,
elemento ng pabula. So may 4 na elemento ang isang pabula. Una ay ang tauhan. Ito ang mga anumang hayop na gumaganap sa istorya o kwento ng isang pabula. Ito ay nagbibigay buhay sa isang kwento ng pabula dahil sila ang mga tauhan. Mismo ang mga hayop, di ba? Ang halimbawa ito. Pangalawa naman ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa oras, panahon, at lugar na pinagdausan ng kwento at istorya. Maaari rin itong dalawa o higit pa. Diba? Ito ay tagpuan na isang kwento. Katulad ng kwentong ahas at koneho, di ba? Makikita natin na sa kuweba sila. Nasa kuweba ang tagpuan. Okay, so ang pangatlo naman ay ang banghay. Ito ang kabuuang pangyayari na naganap sa kwento. Ito ay parte ng isang pabula. At ang panghuli naman ay ang aral. Ito ang mga mahalagang matutunan pagkatapos mabasa ang kwentong pabula, di ba? Makikita natin, ang natunghayan natin kanina na ang ahas at ang kuneho ay tama. Ito'y nagbibigay kahalagahan na tayo ay maghanda sa paparating na mga pagsubok sa buhay. Tama. Tingin niyo, ano ang aral na inyong nakuha sa kwentong inyong napanood? Tama ang sinabi ni Teacher John na ang aral dito ang nakukuha ay dapat na mag-ipon kahit pa para pag umagyo o magtag-init man ay meron kang makakain. Dapat itatandaan na masama ang magnakaw. Guys, humingi ka na lang sa mga kaibigan mo kasi masama ang magnakaw. Tatandaan natin yan mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy, si Teacher Regine ang maglalahad sa 4 na bahagi ng banghay. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang mga elemento at ano ang pabula. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na. Sige. Ngayon naman ay pag-uusapan natin, itatalakayin ko naman ang 4 na bahagi ng banghay. Tapos ang una rito ay ang panimula. Panimula o simula. Kung saan at paano nagsimula ang kwento. Para sa inyong
kuneho? Sa inyong nakita? Magaling. Galing. Oo. Nakinig siya kay kuneho na mag-imbak na ng pagkain sa susunod para hindi na siya magutom. So, ang wakas naman, ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Ngayon, alam niyo na ang apat na banghay ng kwento, ang parabula. May katanungan pa ba ang iba? Ano bang mga katanungan ninyo? Huwag kayong mahiya na magtanong sa inyong mga guro para mas alam ninyo kung ano ang lesson natin ngayon. Sige, wala na katanungan. Sige, ngayon ay dumako tayo sa gawain. Dito na tayo sa ating mga gawain. So, bago tayo pupunta sa ating mga gawain na gagawin natin upang matayan natin kung meron ba kayong natutunan sa araw na ito, ay may katanungan muna ako. So, bilang magbubuod sa paksa na aming nilalakad ngayong araw, may katanungan ako. So, sino makapagbigay, base sa itinalakay ni Teacher Eugene, sino makapagbigay sa apat na bahagi ng banghay? Okay, Binibining Traya. Magaling! Napaka natin si Binibining Traya. Na sinabi lahat yun talaga, ano talaga? Apat. Ano? Ibigay niya apat na bahagi ng banghay. So, sino man makapagbahagi dito kung ano ang apat na elemento ng pabula? Miss Bianca, Bianca. Magaling! Palakpakan natin si Binibining Bianca. kita talaga namin ang kayo ay nakinig sa ating Oo. talakayan. Talaga, masinsinan yung pakikinig sa aming talakayan, no? So, ngayon na parang nataya ko na meron talaga kayo natutunan, ay dadako na tayo sa ating gawain. Simple-simple lang natin ang ating gawain. So, nais ko kayong kumuha ng isang buong papel at sagutan ng mga katanungan ito na flash natin sa screen, no? Dito siya. Simple, no? Nakabase pa rin ito sa ating talakayan, sa paksa natin itinalakay sa araw na ito. Una, isang ano-ano mga elemento ng pabula, no? Pangalawa, ano ang pabula, no? At pangatlo, paano malalaman kung ang isang kwento ay pabula? Apat, sa pabulang iyong napanood kanina, di ba? Meron tayong pinanood ng pabula. Ano ang aral na inyong napulot? At ang panglima naman, bilang isang mag-aaral, paano mo mapalagahan ang panitikan ng Pilipinas? So, yan naman ang bilang na yung sasagutin, no? Bibigyan ko kayo ng siguro mga 5 minuto para sagutan ng mga sumusunod na mga bilang. So, pwede na kayo magsimula, no? At sana yung mag-enjoy kayo sa inyong pagsagot. Okay? May katanungan pa ba ang lahat? Uulitin ko ha, na susulat kayo sa isang buong papel kung ano ang mga elemento ng pabula. At pangalawa ay ano ang pabula. Batay sa aming tinalakay dito, kanina lang na para sa inyo ano ang pabula. Pangatlo naman ay paano malalaman kung isang kwento ay pabula. So, paano nyo malalaman kung ito ay pabula? Hindi ito ibang kwento, ibang panitikan. Diba? Ang apat naman ay ang pabulang inyong napanood, ano ang inyong aral? Ano ang aral na inyong napulot sa inyong napanood na kwento? Ang lima naman ay bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagan ang panitikan? Okay, yan yung mga bilang na sasagutin mo siya. Kung sino man yung may mga katanungan, huwag kayong mahihang lumapit sa inyong mga guro. Kasi handa kami magbigay ng panuto, handa kami bumabay sa inyo upang mas lalim yung maintindihan ang mga sumusunod na mga katanungan. Okay? So, yun na magsimula at sa mag-enjoy kayo. Time's up! No? Tapos na ang 5 tapos na ang minuto. 5 minuto. So, pwede
ipasa na ninyo yung mga output dito sa harapan. No? So, yan, no? Magaling kayong Nasagutan niyo ba lahat? Lahat ba ng katanungan na inyong nasagutan? Sino ang hindi nakasagot? sino? Para nasagutan talaga. Lahat kayo nakasagot. Nakasagot mo? Galing, magaling, no? Ang yung pinamalas na kagalingan na talagang naka-reflect sa inyong katalinuhan. So talagang natataya ko na kayo ay talagang matalino. No? So, para po sa ating gawain, meron pa tayo para po sa gawain na siyang magdadala sa ating pagka-excitement na sa ating pag-intriga at pagkalumaling sa paksang ito. So, ang panapos na gawain ay isulat ko muna ang ano ito. No? Para sa tapos ng gawain, gumawa kayo ng sariling pagula. At inyo ito ikwento, itanghal ito, sa harapan sa susunod na tangko ng ating klase. No? Kalalimutan ninyo ang gawain ito. Kapagka kami mga guro ninyo ang magtataya kayo mag-check, no? Sa inyong mga output na susunod na tangko. So, nakaklaro ba sa likod? Klaro ba ninyo ang panuto ni Teacher Jazz? Malinaw ba ito? Malinaw ba? Ano ba? Ano nga ulit? Ano nga ulit ang panapos na gawain? Gumawa kayo ng isang sarili, pakula, itanghal. Itanghal ito sa harapan. Sa susunod na Pagtatagpo. Okay. So, malinaw na ang lahat. Meron ba ang mga katanungan, indikasyon, nating gawain? Okay, Wala na. Wala So na. ako may katanungan ako. Ano ang mga aral na ano ang natutunan nyo sa talakayan natin ngayon? Miss Lalaine? Magaling! So, batay kay Miss Lalaine, natutunan niya ang 4 na elemento.